So ayan mga kaeyon, natap na natin yung ginawa natin kanina. Ito na yung original socket, ginamit pa rin natin yung original socket. Papunta na siya sa connector natin. Ito na yung papunta sa digital thermal controller. Ninaan ko siya sa fuse. At ngayon hito na siya. Ayan, nakaset siya ng 13 degrees. Aandar yan ng pag reach na niya ng 13, aandar yung compressor. Ayan yung red. Kikita nyo yung red. Pag red yan, naka-engage yung compressor po natin. Nakaset siya ng 13, pero naglagay ako ng 10 counts bago siya aandar ulit yung compressor. Pansinin nyo, 12.7 dapat aandar ng 13, pero 13.9 siya aandar. 12.6 7, 9, 13 aandar na sana. Ayun, umandar. Naglagay ako ng 10 counts bago siya aandar. May delay siya kung linagay. Nasa set yan dito sa yung mga P1, P2, P3, P4, P5, andun yon. Pwede kayong mag-program doon. Ang ginamit nating switch, syempre yung dati, walang nabago dito. Magagamit din natin to. Magagamit din natin yung blower. Yan. Gamit pa rin yung blower. Magagamit pa rin natin to. The same, ito, gamit pa rin. Kasi ito yung fluff, hindi siya thermal controller, cold and hot. Ito yung fluff lang na nandun sa sa evaporator. Parang eroplano na may pakpak. Ito yon. Pag hahaluin mo lang siya dito, pag nandito naghahalo yung cold at saka hot. Hindi siya thermal controller, kaya gamit lahat ito. Ang tinanggal lang natin is yung stock na electronics thermal controller nya. Ayan, mahal kasi ito. Yung sensor lang is mga 2,000 plus yata. Kaya namahalan ako. Bumili ako ng mas mura, mga 120 yata yan, 120 plus, something like that. So ayan, gumagana na ko siya. Umaandar yung compressor. I-close natin yung yung door.